Abandon ship, abandon ship, abandon ship. Yan ang tila nangyayari ngayon dito sa leader ng Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Etong si BBM na nakuha pang mag-victory party, mga kababayan, kahit 5 lang sa kanyang Bagoong Pilipinas, mga kababayan, ang pumasok sa top 12 na nanalo, mga kababayan. Pero dahil mahilig sa party-party, nagpa-victory party si BBM, mga kababayan. Inimbita lahat kahit nung mga talunan. Pero anong nangyari? Isa lang ang dumalo, mga kababayan. Tanging si Lito Lapid ang nagpunta sa victory party ng alyansa. Para ngayon pa lang, mga kababayan, tinraidor na ng kanyang mga kasamahan sa Bagoong Pilipinas, si Ngagva. Buti nga. Highlight pa nga doon kay Lacson, mga kababayan, no, na kanyang tututukan ang pinakakurakot na budget in Philippine history, yung 2025 GAA na pinirmahan ni BBM, mga kababayan. Tapos si Camille Villar, si VP Sara ang pinasalamatan. Pati si Amy Marcos, mga kababayan, ang pinasalamatan, mga Duterte. Kaya sa kanilang party, nag-iisa lang si Lito Lapid na pumunta. Panoorin niyo po, ha. Just a few hours after proclamation, Alyansa para sa Bagong Pilipinas bets were nowhere to be found. Nowhere to be found. Diba, nung napunta sila sa Cebu, mga kababayan, nung last days sa kanilang kampanya, isa lang din ang pumunta, si Abalos, mga kababayan, at talo pa. Ngayong victory party nila, mga kababayan, na 5 na lang, ha. Dahil ang dalawa, mga kababayan, lumipat doon sa PDP Laban. So ang standing, mga kababayan, naging 5 ang nanalo sa PDP Laban, 5 sa Bagoong Pilipinas, 2 sa Dilawan, at sa 5 doon sa Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Isa lang ang nagpunta. Ang artistang si Pinonong Lito Lapid, mga kababayan, pulang araw. At their own Thanksgiving party except for one. One! Lonely table just for one. Grabe. Yan ang kinanta siguro ni BBM, mga kababayan. Lito Lapid showed up to celebrate with President Bongbong Marcos. Nakuha pa nilang mag-victory party, mga kababayan, na klarong-klaro ang kanilang kapalpakan. Anyway, mahilig sa party Hindi palalampasin kahit siguro walang mananalo, magpa-party yan, mga kababayan. At anong gagawin nyo after the party, aber? Siguradong may inuman dyan, mga kababayan. Siguraduhin nyo lang, ha, na walang kababalaghan na naman yung mga issue dyan. Election dinner was held at the Alyansa headquarters in Mandaluyong City. Alyansa headquarters. In the 2025. Anong 6? 5. Pinag-aagawan na nila si Camille Villar, mga kababayan, na klarong-klaro noong last minute, inanunsyo na ng PDP Laban, andun si Camille Villar. 5 lang kayo, Ngag. Midterm elections ran under the Alyansa Coalition, including Erwin Tulfo, Panfilo Lacson, Vicente Soto, Iya Cayetano. Hindi na mahagilap. Mga walang utang na loob. Tapos ko kayong nilibre, ha, sa kampanya. Ngayon, hindi kayo pumunta, nanalo na kayo. Camille Villar and Lito Lapid. During the event, PBBM acknowledged the coalition's performance and hope for better performance? Pinagsasabi mo, BBM? Results, but adds, we live to fight another day. We live to fight another day. Wala ka ng chance. Last chance mo na yan, BBM. Sinayang mo. Lahat ng lalapit sa'yo, madidisgrasya ang political career. Kaya nga, hindi na pumunta sa'yo. Si Lito Lapid na lang, mga kababayan. Ewan lang natin. Anong mahika ang taglay nito si Lito Lapid, mga kababayan? Laging nananalo, ha? Hindi nga natin alam, ha, na senador ba ito? Hindi natin narinig na magsalita, mga kababayan. The PBBM hopes to put politics aside. Put politics aside yung mukha mo. Ikaw nga ang laging pamumulitika dyan. Sa halip na mga itatrabaho, mga kababayan, laging politika ang inaatupag. Laging inaaway ang mga kalaban sa politika. Tinatarget, mga kababayan. Ngayon, focus nila mga Duterte. Paano sirain mga Duterte? Sabihin mo yan sa salamin, BBM, na put politics aside. Tamaan ka ng kidlat niyan. Congressman naman. Tapos, mga kababayan, ha, sa kanilang party pa, mga kababayan, naghanda pa sila. Huwag niyong sabihin, gastos pa ito ng sambayan ng Pilipino. Basahin niyo ang kanilang menu, mga kababayan. Na isi-serve sa Bagoong Pilipinas. Ben Hurricane. Bagyong tama ngayon. May solid hangover bukas. Gawang Mandaluyong. Ano daw? Ben Hurricane. Tapos isa pa, Cosmopolitan. Sino Cosmopolitan? Ano ba yan? Funeral homes? Yung pang Makati Bar, Buzz, better than pwede na.
Sino yung cosmopolitan na pinagsasabi nila? Si Binay? Bong Island Iced Tea. Bong Revilla daw mga kababayan na habang tumatagay lalong pumupugi. Alak pala ito mga kababayang mga animal. So inuman yung pinantang nyo dyan ha. Bagoong Pilipinas, Victory Party, inuman. Mahilig talaga sila sa inuman mga kababayan, no? Laging party-party ang ayos. Nako. Tapos isa pa ito, Pia Colada. Pinipili ng mga musang, isang abogada at atletang Pinay. Ha? Tapos The Ping Martini. Ping Lacson. Kalaban ng criminal steered not shaken. So paano na yan? Si Ping Lacson, ikaw ang kinakalaban, BBM. Tapos nakalagay dyan sa menu ninyo na si Ping Lacson, kalaban ng kriminal. Tapos kinakalaban ka na ngayon pa lang. Blue Supremo. Ito si Supremo mga kababayan, si Lut Talapid yung siya lang napunta. Hindi hamak na mas matapang kaysa kay Leon Guerrero. Ay, kachipan. Money knockout punch. Talunan. Tamang suntok ng pambansang kamao. Inumin din yan, mga kababayan, andun sa kanilang menu. Mojito Soto. Tagay na pang dabarkads at pamilyang Pilipinong animal. Walang ibang alam ito ng mga kababayan, kundi inuman yung mga bisyo. Gin Antol. Lik. Gin bulag na pinasosyal. Tolik ng bawat Pilipino. What? It. Espresso Martini. It mga kababayan is Erwin Tulfo. Tutok Tulfo na nakabaso. Bilis aksyon ang mga animal. At lastly, Classic Margaritaville. Si Villar mga kababayan, sinali pa nila ha. Nag-aagawan na sila ka-Villar, diba? Kahit pa nilayasan na sila, nakaka-hangover siya, yun lang. Yan ang kanilang isiniserve sa Bagoong Pilipinas mga kababayan. At yun, isa lang ang nagpunta. Si BBM lang at si Lito Lapid ang nagsaya mga kababayan. Party-party. Ang mga animal na to. Huwag niyong sabihin na gastos yan ang sambayan ng Pilipino. Pati yung pagpa-party-party ninyo. Samantala mga kababayan, panoorin po natin ito ha. Etong nagsisihan na. Nagsisihan na sila mga kababayan. Campaign manager ng Bagoong Pilipinas nagsasalita na. Nabanggit nyo na rin lang yung leadership eh. Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Tama nga sinabi ni VP Sara eh. Walang ibang dapat sisihin dyan. Mainly, si BBM mismo. Siya ang presidente mga kababayan, sino pa ba? Kung naghari-harian man yan si Lisa Araneta Marcos at si Tamba at nanggugulo, kaninong kasalanan yan? Ikaw ang Pangulo. Man up! Hindi mo ba makontrol ang mga tao mo? Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to... Nasisisi mga kababayan, Bakit nyo sisihin itong si Tiangco? Hindi niya kasalanan yan. Hindi nga alam ng taong bayan na siya pala ang campaign manager. Ang dapat sisihin si BBM talaga at itong kanyang mga tauhan. To be the next speaker actually. Ano po yung balikan mo na. Nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget. Pati dyan mga kababayan, nagkagulo-gulo na sila. Mas mabuti pa siguro ito mga kababayan, approve tayo dito maging speaker yan. Kahit hindi pa natin kilala talaga ha, kung anong kaliskis talaga niyan mga kababayan. Pero kung palitan lang si Tamba, sige palitan nyo na. Ang pinagdududahan nito, no? There was one time, yes. I was happy Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Insecure pala si Tambalustos mga kababayan, napapalitan ni Tiangco. Meron pa siyang kung ano-anong theory. Theory pa. Iba dun, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Ako naman ang tinikiti. Pero in fairness mga kababayan, binuking niya ha, na talagang yung impeachment ni VP Sara ay hindi nakatulong. Nakasama pa sa Bagoong Pilipinas at ang talagang purpose nun mga kababayan ay para pang bribe doon sa conditional release ng mga proyekto na di umano mga kababayan ng mga kongresista. Kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So, okay.
Ako naman, I'm very Away na transparent. this. Kung sinasabi ko noon na at that time, in November, walang kumakausap sa akin. Ngayon, sasabihin ko naman, may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin. Paano kung si BBM na ang kakausap? Pinahamak mo ako tambaluslos. Papalitan na kita. Pero dito natin makikita mga kababayan kung gaano ba talaga ka-powerful ang presidente. Kaya ba niya ang House of Representatives na ang sabi ni Amy mga kababayan, ang nagpapatakbo ng bansang ito ay Romualdez at Araneta? Na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasagot. Kaya nga, sirang-sira na ang imahe ng House of Representatives mga kababayan dahil kay tambaluslos. Sige, wag niyo yung palitan. BBM, sama-sama kayong pupulutin sa basurahan ng kasaysayan. So ano palang masasabi niyo dito mga kababayan, lalo-lalo na ng una, na sa lahat ng inimbita sa Bagoong Pilipinas, Victory Party, isa lang ang nagpunta. Post your comments below.